Hello, good evening. This is Rain Manguera and this is Tech Jaryo. Para sa ulo ng mga balita sa Gadget Match, next iPhone SE might be a lot cheaper than last model. Well, sa iPhone, gaano ka-cheap pag sinabing cheap? Mahalamin natin yan mamaya. Sa Noipigix, Vivo Y33s 5G, Dimensity 700, 5,000 mAh, but 13 megapixel camera. Well, sulit kaya ito? Vivo. Sa Gizguide, Lenovo Legion Y90 with 144Hz, 18GB and 5,600 mAh battery launch. Ito ang gaming. Kung naghahanap kayo ng mga gaming smartphone, baka magustuhan nyo to. Sa Engadget, TCL's latest concept phone folds inwards and outwards. So TCL meron na ring foldable na smartphone. Maganda to actually. Tingnan natin mamaya. And finally, sa Noipigix, dito fixed 5G broadband launch. Finally, meron na daw na 5G router si dito. Interesado ka? Let's start! Sa Gadget Match, sa panulat ni Luigi Leonardo, next iPhone SE might be a lot cheaper than last model. Well, pag sinabi kasing iPhone, parang ang hirap paniwalaan na cheap, ano? Nakarinig ba kayo ng bagong smartphone na iPhone tapos mura? Usually sa second hand lang natin makukuha yun. And kung second hand man, either may damage or lumang model. Pero sabi dito, magkakaroon na daw finally ng cheaper smartphone iPhone. Well, tingnan natin. Since it's an iPhone SE, we expect na natin na ito yung mga single camera yun, yung makulay-kulay na version. So, pag sinabi bang, actually, ang gusto ko lang makita yung price dito eh. As noted by investment analyst John Donovan, the cheaper iPhone will reportedly launch with a $300 price tag. 300, be good at $300. That's around 15,000 pesos lang. Sa brand new magiging brand new ito And knowing iPhone, hindi sila naglalagay ng mga mahihinang chipset kasi meron silang sariling mga chipset, either Bionic or M1. Dahil mura to, malamang Bionic ito. Pero bagong Bionic kaya or last year na Bionic? Kung last year na Bionic, malakas pa rin yan actually. Pwede mong i-max sa settings ng kahit anong games na lalaruin mo. For comparison, the current model sells for a larger $399. So, for comparison daw, yung current model ng SE is nasa $399 or 20,000 pesos. Though the current model is still relatively cheap. Actually, 20,000 pesos mahal pa rin yun Kasi sa mga budget users pero gusto ng iPhone, I think 15,000 is actually mahal pa rin yun. Pero considering sa history ni iPhone, I think super mura na ngayon. Kaso nga lang, dahil mura yon, ano kaya ang mga tinanggal nila at gaano naman kaya ka cheap yung tinatawag na specs ng iPhone na ito? Actually, balak pa lang naman daw ito. However, countering the new rumor, another source refutes that the next device will still have the same $399. So, technically, this is just a rumor. Pero, alabangan natin. Curious ako kung sakasakaling 15,000 lang talaga itong iPhone SE na to. Baka bumili ako, syempre, for review na lang din siguro. Kung interesado kayo sa article na to, iwan ko yung link sa video description para basahin nyo kung curious kayo, okay? Susunod na balita. Sa Noipigix, Vivo Y33s 5G, Dimensity 700, 5,000 mAh battery, and 13 megapixel na camera. Ito na naman si Vivo. Ang hilig niya mag-recycle ng mga luma ng chipset tapos ilalagay niya sa mga latest na mga model, mga magagandang design ng casing. Makikita niyo naman dito. Ito. Ito yata tinutukoy dyan. So, kung ito ang casing niya, ang ganda. Medyo ano nga naman to sa mga hindi masyadong marunong sa smartphone. Magagandahan na agad sila dito Pero, the point na nilagay rito ay Dimensity 700 ay won't recommend na bibilhin nyo to. Huwag nyo bilhin to. Pero wait, baka budget pala to. Tingnan natin. Ito yung tsura niya. Kung budget naman ang price, why not? Sige. Pero tingnan mo natin. Y33s is 4G. While it does have 5G, the cameras have been heavily downgraded. Ito na nga. As we now only have 13 megapixel main shooter and a 2 megapixel macro lens. Wala naman po halos gumagamit ng 2 megapixel macro lens. Ilang beses nyo ba sa isang linggo gagamitin ng macro lens ng tuloy-tuloy? Okay, hindi yung trip-trip lang. And 2 megapixel depth sensor. Ito medyo okay pa. Pang depth sensor lang naman kasi pampalabo. Pero yung macro lens, napaka-useless na halos na yan On the upside, it still has 5,000 mAh battery with 18 watts charging. Okay, punta na tayo sa price. Y33s has price of 10,000 pesos para sa Dimensity 700. That's super weak. Hindi naman super. Basta weak
nagkaroon na ako dalawa yata o tatlong smartphone na dumaan sa akin na ganyan for review, and napaka-weak po talaga niya, na baba ng game settings. Sa Mobile Legends ito, naka-high lang yon, o ma-open yung Ultra at saka Super. Sa Call of Duty Mobile, nasa medium settings lang, tapos mabilis pa siya mag-init. Tapos meron variant din na 13,000, and the highest variant is 8GB 128GB. Ito yung basic specs para magkaintindihan tayo. Android 12 po siya. Uy, Android 12. Actually, hanggang ngayon, March na, hindi pa rin ako nakakahawak ng smartphone na may Android 12. Dual SIM, of course, 5G na siguro ito. 6.51 inch, HD+, this is 720p, 705G, 4GB, 6GB, and 8GB ang variant niya. Ito yung nagpahina dyan Mali G57 na dual core na GPU. 128GB UFS 2.1, well, at least 8 megapixel lang yung front camera. Basically, ito na lahat yun. Okay? As a smartphone reviewer, I won't recommend na bilhin nyo to. Promise, sobrang lugi kayo dito sa pricing pa nyo. Ang ganda lang tingnan nung itsura, pero hindi po yan worth it, promise. Kung interesado pa rin kayo, link nito nasa video description. Basahin nyo na lang po. Sa pangatlong balita, sa Giz Guide, sa panulat ni Neil Jimenez, Lenovo Legion Y90 with 144Hz AMOLED 8GB RAM and 5,600 po yan, almost 6,000 mAh battery. Ito po itsura niya. Actually, ganda, last year, actually, ito rin ata yung design. Similar dito ang design, hindi naman exactly ganito, pero gandang-ganda ako nito, kaso lang bilis masira nun. Pero okay lang siguro sa akin, kasi I don't know, medyo enthusiast ako sa mga design na talagang mukhang pang gaming So, wala naman akong pambili, hanggang pangarap lang tayo. Ito ang specs. It features 6.9 inch, almost 7 inch na Full HD Plus E4 AMOLED, 720Hz multi-finger touch. DC dimming, in-display fingerprint scanner, panalo. Snapdragon 8 Gen 1, na-fix na kasi ni Snapdragon ngayon ang kanyang overheating issue. So, Snapdragon 8 Gen 1 is good na po. Ang variant is 12GB, 16GB, and 18GB na RAM. 256GB and 512GB na variant naman para sa storage. UFS 3.1 and 128GB. What? May 256GB ka na or 512GB na internal storage. Meron ka pang 128GB na SSD. Wow! Ngayon ko lang sa smartphone to sa smartphone, parang computer na or laptop. 5,600 mAh na battery and 68 watts fast charging. The vapor chamber cooling system is able to provide 4 watts of performance that Lenovo says improves random write performance by 50%. Pina-improve pa nila ang cooling system niya. At the back, 64 megapixel 1.8 camera. Hindi ako masyadong mag-expect sa camera nito kasi this is game-centric na smartphone. Pero hindi naman nagpapahuli ang Lenovo, I think. Ito yung tsura niya actually. Ooh, nice. Ganda God, na sexy ako sa kanya. Bagay sa akin to kung mayaman lang ako. Anyway, ang price niya ito, sa pinaka lowest na 12GB, 256GB na variant, 34K lang po. Bali, 35K kasi may 905. So, 35K. And 16GB, 256GB na variant naman ay 37,300 sa conversion sa Pilipinas. Hindi po yan exact. Medyo conversion lang yan. So, pwede yan bumaba or tumaas. And finally, sa highest variant nila, 18GB, 640GB. Yung highest variant lang yung may 120GB na plus na SSD. Ito yun 640GB ang storage. This is going to be 43,000 pesos. Wow. Kung interesado kayo, ako napawa ko curious tuloy ako. Gusto ko makita ang breakdown nito kay Jerry Rig. The phone will go on sale in China this March 10. There is no word yet on international or Philippine availability and pricing. So, hindi pa naman sure kung makakarating natin sa Pilipinas. Sunod na balita. Sa Engadget, TCL's latest concept phone folds inwards and outwards. Sa panulat po ito ni C. Low or Cherilyn Low. Sorry. Pero siya po ang author nito. So, may bagong foldable tablet or phone si TCL and ito po ang itsura niya. Ipapakita ko sa inyo. Play natin. Uy, sexy, nice. Para siyang ano lang din, Parang normal lang din na Samsung. Iba yun. Hindi yata foldable yun. Di pa tayo sa gusto makita. So pwede siyang i-fold ng baliktad at fold papasok sa loob. So parang pinagsama siya nung Samsung na version at nung sa Huawei. Kung yung dalawang yun ay nag-asawa, ito ang magiging anak. Pwede sa itiklop pa loob at itiklop pa labas. Well, hindi ko gusto actually yung likod niya, yung part na kung saan natitiklop. Ang pangit, parang magulo yung design niya.
concept phone pa lang pala siya. Concept phone. So, hindi pa naman sure kung i-release talaga to sa market. Pero depende siguro, pinag-aaralan pa kung depende sa reaction siguro ng mga possible na consumers ng tablet or foldable phone na ito. Ayun nga, binanggit dito, the strip that's right above the hinge, yung sabi ko kanina na parang ang pangit sa may kung saan tumitiklop, in particular would probably suffer the most stress. In fact, it's so prone to breaking that the unit we saw at our hands on in New York never did turn on. So, yung concept phone na pinakita nila doon sa event is hindi na nagbukas. Siguro bumigay habang tinitiklop-tiklop baliktad-baliktad ng mga nandoon na umattend. So basically hindi pa po siya available, pero just in case na curious kayo, iwan ko na lang yung link dito sa video description, basahin nyo, medyo mahaba eh. Yan, ito yung part na sabi ko ay parang ang pangit tingnan. No? Parang hindi pulido yung pagkahago. Parang tela lang na, parang zipper actually. Mukha siyang zipper from here. Mukha nga lang siyang talagang zipper. So dyan nga daw mukhang bumigay agad dyan. Hindi na daw nag-turn on yung tablet. Link dito na sa video description. And finally, dito fix 5G broadband launch. Sa Noipigix po ito sa panulat ni Patrick Cañete. So, base rito nakikita nyo, magkakaroon daw yata ng fixed broadband. Tutukoy dito actually router. So, broadband po siya na from dito, router na hindi siya smartphone, router po siya. So, to get the service, users have to shell out amount of 12,990 or 13,000 for the starter kit. Okay, 13,000 para lang sa starter kit. Okay, which includes the Dito SIM and the 5G modem itself. So, I assume dahil ganito kamahal, prepaid ito. As a special treat to first users, those who will get the starter kit during the introductory period will get a 50GB of open access data valid for 30 days. So, prepaid nga. 50GB lang. So, may limit. Babayaran mo ang data na ito. So, kung isa ka sa mauuna, magkakaroon ka ng 50GB open access data valid for 30 days ang buwan. Ito yung mga broadband promos. 600 pesos, may 100GB ka. I assume lahat to 30 days. Tapos, sa halagang 990 pesos, may 200GB ka. So, possible. So, pagkatapos ng promo, itong tinatawag na promo, bababa siya ulit sa 50, 100, and 170GB. And 250GB pa pala. So, basically, introductory na price is eto, mga to, 1.5, 340GB, and almost 2,000 is 500GB. Okay to sa mga prepaid at saka hindi mga heavy users. Pero sa kagaya ko, which I have already na tested na kasi meron akong portable na router dyan na pwedeng lagyan ng SIM card, hindi enough sa akin yung 25GB actually na allocation ni dito. Hindi umabot ng 1 week, 2 to 3 days max. Ngayon, mas lalong lumala kasi mas tumaas yung demand ko and mas mataas yung resolution na ina-upload ko sa YouTube. Kulang na kulang yan. Ako, ubos agad sa akin yan, hindi sapat. Pero sa inyo, na mga hindi naman kagaya ko na mahilig mag-upload, syempre hindi naman trabaho mag-upload ng mga gigabytes ng mga files and videos, I think okay sa inyo to. Pero pag-isipan nyo na lang din, para sa inyo ba? Tingin nyo, sulit kaya yan? 13,000 pesos, yun pa lang yung kit. Tapos meron kang 50GB na open access valid for 30 days. And introductory lang po ito. So hindi ko sure kung ilang users lang magkakaroon ng free 50GB, pero tingin nyo, sulit kaya yan? I think okay to sa mga on the go na mga tao na kailangan nila ng internet kapag bibiyahe sila, as long as napupuntahan nila merong dito signal. Otherwise, that's useless. Okay? Paki-comment na lang kung tingin nyo sulit yan para sa inyo, sa lifestyle nyo or hindi. I hope naging useful itong video na to. Napahaba na naman, napakadaldal ko talaga. Kung nagustuhan nyo ang ating Tech Diary for today, I hope maisipan nyo or i-consider nyo na mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Rain Manguera and nanood po kayo na Tech Diary. Good night.